pag mix na lang ginagawa ko no'n. Pag sulat naman, hindi rin ako nagmamadali. Pag naman nakasulat ako ng 4 lines, parang ayoko na kasi yung pipilitin. Pilitin ko magsulat matapos ko 'to para makagawa ng kanta. Hindi ko na 'pag na-block na ako sa 4 lines, tigil na ako. Bukas na uli ako. Runscape Beats. Streets are talking, JAPPBODY, Milano Hood pa rin tayo at meron tayong bigating bisita mula pa sa Paris. Mga kapatid, Mikey Boy, Mikey Boy. 5Gs, Get to Chai, Black Bandana, Runscape Beats. Shoutout sa Runscape Beats, Get to Child, Black Bandana, 75Gs, kayo Tulunel. Maraming salamat. Sana isang araw makapunta ka rin dito at makapagkwentuhan sa amin. At sa lahat ng mga sumusuporta dito, di ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat sa inyo. Kahit na minsan busy kami, naitatanong nyo pa rin sa amin kung kailan yung susunod kasi. Itong 2026 ay lalakasan pa namin at sisipagan lalo kasi dyan si Boss Nudge laging push ng push. Maraming salamat kay Boss Nudge Marco. So yun, pang bisita natin ngayon ay walang iba, Mikey Boy. Kumusta ka naman, Paps? Okay lang, Paps. Natuloy lang punta dito. Oo nga, kasi nung kailan ba yun? Reunion ng Get to Child ay na-postpone yung... na-postpone ba o nagka-aberya? Nagka-aberya doon. Nagka-tawag doon. Pinagkaguluhan ka ba sa airport? Kaya... Di pogi daw pumuntang Milano eh. kaya yun, sinarado yung airport. Sarado. Kaya di natuloy. Pero, at least natuloy naman ngayon, no? Natuloy ngayon. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Kumusta ang klima sa Paris? Ayos lang. Ngayon. Pregnant. Bago-bago. Hindi mo naman kaya nagkakasakit mga tao doon eh. Ano ba yan? Sa tingin mo, Ghost Project din ba yan? Ghost Project din ba? Baka Ghost COVID na yan. Hindi na rin alam eh. May bago bang COVID? May bago yan. Meron nata. Frankenstein daw eh. Tawag doon. Maging zombie yata tayo lahat eh. Siguro. Huwag sana no. So yun, Paps. Mikey Boy. Bakit nga ba Mikey Boy? Ano lang kasi, nagbago lang ako ng pangalan kasi yung ginawa ko lang Mike kasi Mike natawag sa akin. Tuloy ko nga si Michael. So, Mike, parang ano lang, simple lang. Mike Boy lang. Pangit naman kung Michael ang pangalan mo, tapos Robert yung Robert Boy. Sa mga Pinoy yung Robert. Pero, yun nga, pero Mikey Boy na ba talaga dati o meron pang isa? Ay, hindi. Dati, una ko, kay Viteño. Yun sa Soundclick Days yan. Soundclick Days yun. Balik nga, taga-Cavite. So, yung parang kay Viteño lang. Yung ba yung mga time ng gagong rapper? I think after nun kami, yung dati kong grupo, Tag House. Parang after lang kasi 2005 or 6 kami nag-umpisa eh. After nun or before. So sa Soundclick Days pa yun. Isang tao lang. Isang beat, dami nang gumagawa. Oo, kasi dumating ko sa Soundclick Days. Wala pa ano yung mga unang mga na sa ngayon baga na-keep mo, na pinapakinggan mo pa rin? Madami pa din yung mga solo-solo ko, mga love song, yung mga na... O syempre, mga pa nun mga binatilyo pa, so love song talaga doon ang umikot yung mundo natin wala pang mga problema sa trabaho, problema sa pamilya, o reality, kumbaga, yun lang talaga. Madami din ako love song eh. Doon nga tayo nagka-chat ng unang beses, I think. Ang mo nun, yung unang kanta na pakinggan ko, kanta mo yung dadaan ako kahit di na magtabi-tabi po. Tabi-tabi pa ba? May kanta ka nun eh. Hindi kaya yung pangnuno yung kasi maliit ako. Tabi-tabi po. May kanta ka nun eh. Hasta yun ang mo nun, verse na natandaan ko nun. Pinapakinggan kita nung unang pa talaga. Parang hindi ko ma-recall pero parang meron din. Kami din kasi ang kanta, Soundclick Days. Dadaan ako kahit di na magtabi-tabi po. Yun ang kanta ko. Yan. Recall ko na. Yan. Yung mga time na yun, Paps, ano yung struggle mo sa recording? Kasi mahirap mag-recording dati, di ba? Hindi gaya ng mga recording ngayon na makakabili ka na sa internet. Dati struggle talaga eh. Ako, naranasan ako mag-record sa mic ng headphones, headset.
O kaya yung mic na pinapatong lang na maliit yung alam mo yung payat na parang Yung tig payat na. lang, yung ganun. Naranasan mag-record sa mga ganun. Ikaw, anong struggle mo dati? Siyempre, yung mga webcam pa nga lang na, tapos yung ganong kalit yung mic, didikit ko pa sa pader dati yun eh. Para lang hindi... Oo, kagano'n. Siyempre, di mo naman pwede yung record, nakagano'n ka. So, wala kang pang alam nun sa pag-edit. Alam mo. Oo, wala pang ano din yung mga tenga natin nun is hindi pa masyadong natitest. So, yung quality nun is para sa atin maganda na. Oo. Pero kung papakinggan mo ngayon yung quality noon at quality ngayon, makapagkumpara mo talaga. Oo, parang mo talaga. Pero nung mga time na yun is good na yun para sa Para atin. sa atin. Good. Kasi sa atin nun, parang gagawa ka ng kanta kasi parang gusto mo lang may mapakinggan after sa inuman, mo tropa eh. Saka wala pa masyadong mga edit dati na. Wala pa. Adlibs lang, rinig na rinig mo yung adlibs. Ang mga ano pa nun, recording nun, siguro halos lahat. Ang software nun, may gamit nun. Halos lahat yata. Full edit. Full edit. Oo. Tsaka yung... Acid Pro. Acid Pro. Yan. Acid Pro. So, Doon pa rin ako. Doon pa rin ako sa OG. Acid Pro. Acid Pro. Acid Pro pa rin ako hanggang ngayon. Yung Pops, about sa pag-rap, di ba, naging Mikey Boy, sino naging inspirasyon mo naman sa rap? kung sa Tagalog rap talaga. Kasi kung sa US, Eminem talaga. Eminem lang. Talaga Eminem. Pero sa Tagalog rap yan. Sila Kuya Estra. Kuya Zay, shoutout. Kuya Sargon. Kasi talaga nung nag-start ako mag-rap nun, pinapakinggan ko talaga nun sa Andabukal. Andabukal Records. Yung mga, pupunta ka pa sa website nila, doon mo pa i-download yung mga The best yung mga time na yun kasi yung cellphone pa dati, hindi pa kasya yung 5 kanta, no? hindi pa. No, mga 3 kanta lang sa cellphone talaga ang kasya dati. Saka yung mga maliliit na MP3, MP3 pa pa noon. dati. Yeah. Mga siguro 11 lang or 10 songs lang kaya ipasok doon. Tapos ulit-ulit yun. Ulit-ulit pa yun. Oo. Kaya, yun talaga. Sa Tagalog rap talaga yan. Kuya S, Kuya Zay, saka Sandamukan Records. Doon ako talaga, parang nagpisa ako mag-start ng mag-rap nun. Yun ang pinapakinggan ko talaga, underground. Sa Paris ka ba pinanganak? Sa Paris ako pinanganak, pero Pilipinas ako. Okay. Mhm. Pinauwi ako nung baby. Kaya fluid pa rin ang Tagalog mo. Tsaka sa bahay kasi, Tagalog kami, hindi kami masyadong nagpa-Pranse sa bahay. Kahit ngayon sa mga anak mo. Sana ako, Pranse, kasi hindi ko siya naturuan mag-Tagalog eh. Yun ang ano ko, hindi ko siya naturuan. Talagang Pranse. Kasi miss ko din eh, Pranse rin yung usapan namin sa bahay. Kami kasi sa bahay, English eh. English ah. Yung pusa ko nga, pag sinabi kong out, alam niya eh, naiintindihan niya, out. Ano siya? Alam mo ah. Hindi, yung pusa ko, di niya intindihan eh. Talaga, wala nang pakialam talaga pusa eh. Wala nang pakialam eh. Ginagawa pa ako ng tutulugan eh. Ganun talaga yun. Yung lambing nila eh. Oo, mismo. So ngayon, Paps, Paris. Noong mga time na sabihin natin lumalawak yung rap community dito sa Europa, sabihin natin. Ano yung nagpupush sa'yo na talaga para mag-rap ulit? Tapos bago ka makarating pa ng Milano, kasi nag-perform ka dito sa Milano, bago doon, ano yung mga nagpupush sa'yo na anong dahilan? Bakit ka nagpapatuloy sa... Kasi gusto ko lang talaga yung mag-rap. So parang hilig ko na yun eh. Yun na yung hilig ko kasi hindi na rin ako masyadong nagbabasketball. So parang doon ko na yung panahon ko na, rap na lang ako. Kasi doon yung talaga gusto ko mag-rap. Papakinggan. Kaya, yung ano ba, yung mga time na yun nung Soundclick days, wala ka bang mga tawag dito, mga connections dati na natira pa nga hanggang ngayon? ngayon, Kasi tipong lyric ng Supremo, dahil yung Paris is halos, Paris, hindi naman, yung France, England. sa England. Yung unang perform ko talaga sa London. London Sino kay YD? Nakita ko nga yung post na yun. Sila Kuya KYD, sila Kuya T-Max, sila Kuya T-Max, sila Kay. Shout out T-Max, sila Kay. Tumutropa sa UK, syempre. Doon talaga yung una kong perform na. May event sila doon, kasi nakakausap ko nun si Kuya T-Max. Tanong lang ako sa kanya, Kuya, baka pwede mag-perform dyan. And after nun, 2 days after, so yun, doon yung parang nag-umpisa talaga yung talaga na unang perform ko sa ibang lugar na. Pupunta kasi ibang lugar na hindi ka nila kilala, pero perform na dala mo lang lakas loob mo talaga eh. Siyempre, bisita ka. Mismo. Appreciated naman nila. Kaya, Tayo yung event nila. Kaya laging
tawag dito, nagpapasalamat kami kay Mikey Boy kasi ilang lirikala na, ilang event na pumunta dito sa Milano. At na-appreciate namin yun, Paps. Hindi naman namin masabi sa'yo ng ano. Pero alam mo yan, naramdam mo yan. Na-appreciate Mismo, bakit ako dito talaga naramdam mo yung pagmamahal natin sa isa't isa na talaga. Welcome ako dito. Pangalong ano ka na dito. Hood na rin kung sasabihin natin Pangalong bahay na Milano talaga. Kumusta yung unang mong performance dito sa Milano? Sa unang lirikalan First lirikalan ba? Oo, yung sa may Bento Sa may, Bus ba yun? yung Bento Bus. Yung unang talaga. Yung unang perform ko talaga sa Milano. Yung unang lirikalan na ginawa, naganap dito. Tapos ayun, sumunod-sunod na yung Hip Hop Festival. Tapos yung lirikalan 2, yung May. Tapos, talaga. Kasi kung gusto mong kasi tayong nakukuhang TF or something. Kasi ginagawa ko lang yung gusto ko Parang ito nasabi ko, yun na lang yung hilig ko Yun na yung vibe sa'yo, yung ini-enjoy mo yung moment mo. Ini-enjoy ko yung moment. Tsaka syempre, nandito yung tropa. Tropa nandito. Naniwala ako, gaya ng sinasabi ng ilan, ako, lagi akong nagpupunta pag nagbabakasyon ako sa isang lugar lang. Kasi once na pinupuntahan mo yung isang lugar yan, nagiging sayo. Lumalawak. Lumalawak. Alam mo yung kaya, ganun din nangyari sa'yo. Punta kang Milano, first lirikalan, and then Milano Hip Hop Festival, Milano Festival. and then lirikalan 2. Lirikalan 2, oo. At lirikalan 2, kasama na. Oo, dalawa. Si Utol Sabi, tsaka si Utol Bawizi. Shoutout nga. Shoutout sa'yo, Lakay Bauzi at Suabe. Sana one day, punta rin kayo dito, makapagkwentuhan tayo. Kami yung dadayo dyan, makapagkwentuhan. Dadayo namin dyan ang Streets Are Talking. Mismo. Sa power ni Kuya Nudge. Power ni Sa pangyayari ni Kuya Nudge. Kamusta naman ang hip-hop community sa Paris? Ayos naman. Good. Busy-busy na rin sa trabaho. So, hindi na rin sila masyadong makapag-focus sa mga paggagawa ng kanta. Mhm. Pero meron isang artist doon talaga na napakasipag. Sino? Si Ace sa Bapo. Si Music. Oo. Lakas din nung huling release na. Kasama ka dun yung lalabas yung MV namin. Lalabas na yun. So, kung sa sipag lang yun talaga. Bilib ako doon sa batang yun. Napakasipag. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Mga panahon talaga na gutom ako mag-rap nun Labas ako ng labas ng kanta. Di pa mahirap mag-MV nun kasi wala ka pang alam dun. Kuha pa ng photographer, ng mga videographer, wala ka pang. Ngayon, napakadali ni. Cellphone nga lang. Cellphone lang. Kahit iPhone lang, makakagawa ka na. Konting edit lang. Pero marami din. Tulad yan, nila Bawizi. May mga sarili kasi silang genre na patuloy nilang ginagawa yung sa genre nila. Lagi mo kasi nasa patuloy nyo lang yung mga to. Kasi partner, hindi mo alam, makiklik kayo. Oo. Hindi nyo alam, Kasi makiklik kayo. madalas naman nagkiklik pag kakaiba Kakaiba sa timpla. Mismo. Kapag bagong timpla to, tutukan natin para. Tutukan natin. Ayun ngayong iba lang, siyempre naglelo na rin sila kasi may sarili na din silang trabaho, ginagawa sa buhay. So, usual na talaga din, lumakas yung hip-hop doon. Pero yung sabi mo na busy sa mga buhay-buhay, pero naging successful naman yung event nyo nun Oo, solid yun. Dumating siyempre sila. Kita ko yung mga tawag dito, mga video talagang solid yung mga nasa stage. Kaya nga, shoutout nga pala, SJ Events, Kuya Jeff, Ate Sheng nga pala. Thank you sa bigay ng opportunity sa amin. Sana one day makapag-perform din ako sa ibang lugar. Hindi pa talaga na natataon Sayang Sayang dapat may pupuntahan din ako isa kaso na-cancel. Abang storya. Pero back to you. Balik natin sa'yo. Kung pinag-usapan dito Anong pinaka-paborito mong kanta? Solo mo o kanta na kumbaga may magtatanong sa'yo, pakarinig man ako ng kanta mo. Anong kanta yung unang-una mong naisip na pwede mo iparinig sa tao? Siguro ako si Mikey Boy. Kasi yung kinanta ko yun, parang hindi nila alam yung lyrics, sabihin natin gano'n. Pero pag yung nasa hook na tayo, ako si Mikey Boy, nasabay sila, Mikey Boy, parang yun yung sa akin na tumatak na nagugustuhan ng mga tao. Kahit yung mga last event namin, yung organizer, maganda yung kanta mo, nakantahin mo kasi Mikey Boy, catchy, parang gano'n. So yung talaga. Siguro yung ako kasi si Mikey Boy, yung
yun ang siguro umpisa naggawa ko ng beats. Yun ang pangalawang produce ko sa paggagawa ko ng beats. Or pangatlo. Si una yung atin, yung Konektado. Mhm. Kasama natin si Utol J Flex na taga-Amerika. Tapos yung kay Kuya Zay, yung Malakas. Yun. Bali, pangatlo yung ako si Mikey Boy. Sa mga na-produce ko talaga. Unang-unang produce ko ng beats. Yun talaga. Oo, salamat kasi hindi lang naman yung una eh. May pangalawa na tayo kaya kasama si Echo, di ba? Pangatlo na. Tatlo na yung collabs natin. Yung una, kasama natin si Utol M, yung Sunny Puwersa. Tapos yung last, Pangalawa pala yung Sanig Puwersa, yung una yung Konektado. pangalawa yung Sunny Puwersa. Yung pangatlo natin, yung Ako Pa Rin To. Sama si Utol M. Kasama si Echo Viz. Echo Viz, kung nasan ka man ngayon, sana may hawak kang alak. Shoutout sa'yo, Echo Viz. Santabi muna natin yung sa buhay, meron ka bang laban na binilot mong labanan o may struggle ka ba sa buhay, pilit mong lagpasan na Meron din, Pops. O kasi, sabihin natin, yung ilang beses na ako na hospital na dati. bakit? Nung sana sa puso, operahan ako dito. Akala ko na broken hearted ka lang. Maraming beses na rin yun dati. Pero dati na yun. Broken hearted na hospital. Yun, kasi na parang, May komplikasyon lang. na kasi dalawang beses ako nung natin. Na di ko alam ano nangyari. Yung pangalawa, nasa parko kami. Tumba ako nung mukha ko. Hindi lang ako sa ospital. Tapos yun. Pangatlo, Ayun, wala wala na. pa. Sorry. Talagang ano na. Hindi pa, dahil wala pa. Sorry. Parang sama ako dun sa puntong yun. Pangatlo. Pero kung sa laban naman sa buhay, syempre yung maging focus sa sarili. Sa laban sa health, sa kalusugan. Kita ko nga, pumayat ka ng Halos kung kukumpara natin 2 years ago, sabihin na 30 kilos na nabawa sa akin. Talagang gano'n. Ako din, nabawasan 30 kilos dati sa airport. Ayaw Ako din. balik. Sumabra ako ng kilos, nabawasan ng 30 kilos. Basta instant na lang to eh. Pero lumalabas pa rin kalokohan ko eh. Stricto sa'yo ang asawa mo. Hindi naman. Hindi, dahil sabihin natin, dalawang beses kang na-hospital. Naging strict ko din kasi talaga gusto niya iwasan yung pagbibisyo. Kasi malakas din ako uminom dati. Malakas ko din talaga uminom dati. Ngayon, chill-chill na lang pero dati. Pwede 3 araw sunod-sunod. Nung unang punta mo dito, nagkita tayo eh. Sabi mo hindi ka nagiinom kasi may peacemaker ka, di ba? Oo. Hindi ako siya naginom. Di ba? May sarili pa. Pero nung natikman mo yung Moretti, Ayun. Doon pa sa yun eh. Hindi ko na alam kung saan lugar yun eh. is S32. Doon sa may building na Sa may building. Doon ko lang nakita sila. Kayo, ni Utol M. Doon first time tayo nag-meet. Tapos sila Kuya Zay, sila Don C. Sila Baby G. Doon nakita talaga nun. Lahat ng tropa. Yung naman, Pops, paano mo na paghahati yung panahon mo? Siyempre, nag-gym ka, may pamilya ka, gumagawa ka pa ng beat. Eh, yun yung lamang mo sa akin. Kasi hindi ako gumagawa ng beat eh. And then nagre-record ka, nagko-compose ka, nag-edit ka. Paano naghahati yung mga... Natutulog ka pa ba? Tutulog pa din naman. Pag nag-gym, pikit mata na lang. Nakakatulog. Hindi umaga kasi trabaho ko, una. Umaga pa yun, ha? Umaga, nag-gym ako. Sorry. Nag-gym ako sa umaga. Punta ako gym mga 7. Tapos mga hanggang 9, gano'n. Suwe, luluto. Kaganda ng pagkain para kay Mrs. tsaka sa anak ko. Tapos diretso trabaho. Pag may free time yan, day off. Gawa-gawa lang beats. Edit, mix. Tapos kung may maisip akong susulatan ko na lang. Pero hindi ko agad record. Hindi na kasi ako nagmamadali sa paggawa ng ate. Tama yan. Ako din, hindi ako nagmamadali. Tama, 2 years na ngayon. Hindi ko matapos-tapos 2 years na yun eh. Hindi, kasi lumalawak din naman kasi yung gawain mo eh. Habang tumatanda ka, may mga gusto kang gawin
may mas priority kang gawin kaysa sa music. Kaya minsan ay isang tabi mo na lang yung music. Although hindi ko naman talaga, ako para sa akin, ewan ko lang sa iba, hindi ko man pinangarap na sumikat about sa music. Ayun is, libangan mo lang talaga na, and then, pag may pagkakataon na sumikat, kumita ka sa music, tingin ko darating yan ang kusa. Why not? No, diba? Diba? Kung mabibigyan o sisikat. Pero hindi yun, para sa akin, hindi yun ang goal Mhm. ko. Hindi yun goal ko yung sumikat. Kung why not? Kung may sumikat kang kanta, why not? Bigyan ka na tiyak. Okay din. Pero so ngayon, parang kailangan din eh. Minsan, pag ginaano ka na ng mga organizer, hirap din eh. Kailangan mo talagang minsan humingi eh. Kailangan din naman eh. Pero pag tropa. Pero pag yung ibang organizer na, usap tayo. Hindi, pag-usapan naman is may bayaran na kapag papasok yung pag-usapan na rin yun. Pag ang usapan naman is tamang lang, chill lang, bakit hindi, di ba? Ewan ko kung nagigets nila yung ibig namin sabihin. Ayaw namin diretso yun. Pero yun na yun. Sana magets nyo. Kain mo, pizza pops. Sige, Paps. Sige lang. Ako kasi, nandito lang ako para magtanong. Hindi ako dito para kumain eh. Cheers muna tayo. Cheers. Cheers ko lang. Yan. $75. Ang unang bumungod sa akin, $75 nung maglabas kayo ng cup. And then, marami kayo eh. Marami kami. Pero mas marami kayo ngayon, I think. Oo, mas marami na kami ngayon. Sino nagbuo ng $75? Kami nila Utol Yunel. Yung mga sila Utol Seed. Mga nagbebenta sila ng mga vintage cup. Mm. Si Utol Paul. Busy sa tabaka rin yun. Busy sa buhay. Pero doon nag-umpisa kasi clothing talaga nung una. Tapos hip-hop movement talaga. Anong meaning ng $75? 75 is area code ng Paris kasi. Ah, 75 G, 75 ganyan. Kala ko alak yun, pero level 5 yung mga Level ininom nyo eh. Oo, level 5 grants, ganun. Alam ko yan. Sa Tocadero, no? Sarap dun. Saka punta kang Pigal. Alam ko yun, Ano ba yun? ano lang yun, madaming isda. Yung sa Pigal. Fresh ko or fresh? Gusto ko Hindi, rin. doon yung Gusto ko rin yun. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Huh? Pero ang basa sa English is Moulin Rouge. Parang gano'n, di ba? Parang ganun. Yun lang. Yun lang. Daming isda. Daming Hindi, doon sa Paris, Pops, kung may makakakolab ka doon sa Paris na hindi mo pa nakakolab o gusto mong makakolab lagi, sino yun? Halos di naman nakulab na rin sila eh. Mhm. Meron yung dalawang tropa din na hindi ko pa nakakulab. Yung si Isidore at si Silax. Hindi ko pa sila nakakulab. Pero kasi, ito nga, kasi hindi same ng genre eh. Mm. Parang, hindi mo, para sa akin, hindi pwedeng pagsabayan. Pero kung magko-collabs kami, why not? Kasi, kaya naman natin, mag-adapt eh, sa mga new generation eh. Kaya naman natin. Pero halos yan, si Bawizi, si Suave, si Asian Guapo, nakakulab ko na sila. Mm. Meron kaming dalawang kanta ni Asian Guapo. Meron kaming dalawang kanta ni Bawizi, tsaka ni Suave, meron ni Suave. Meron din kami mga kanta. Halos din naman. Pero, ngayon, kung sino sa Paris, May balak ba kayong mag-all-star? Kasi Soon, wala pa akong wala pa narinig eh. All-Star. Mm. Meron kami nung unang All-Star pero hindi natuloy. Kasi sinama ko yung mga tropa ko na hindi na nagra-rap. Mhm. Nakapag-record din sila. Pero siguro, may panahon na yun, di talaga pa parang dapat ilabas eh. Pero tapos na, nakagpapasa na sa akin ng mga verse yung kasi ako din nag-produce ng instrumental. Ako nag-produce. Pinasa nila yung vocals. Pero parang, siguro yung mga panahon na yun eh, hindi naman sa parang, hindi ako nakapag-focus sa All-Star na yun. Pero why not kung pwede namin gawin yun. Oo, pwede kasi kung masisipag na yung mga tropa natin doon. Ngayon dapat ipupush yan, Oo. yung All-Star. Yun naman talaga plano namin nila
ayan sila, Asian Guapo. Gusto namin talaga na magka-movement sa amin. Tapos, napansin ko, uso din ngayon yung All-Star. Tapos, nag-iiba yung beat. Oo. Same, tawag dito, background, pero yung style ng beat nag-iiba. Nakabase dun sa genre ng... Sa genre ng, parang, ano ba yun? Smart beats ba yun? Yung local, di ba? Parang, Pwedeng ganon. Kasi, yung mga music ng mga ibang ngayon, iba eh. Iba yung bagsakan. Pwedeng i-divide ng ganon. so, parang mahirap gumawa na to. So, hindi pa naman ako eksperto, pero pinag-aaralan ko din. YouTube, makikinig ako ng mga... Pwede naman kayong para iwas hassle naman, pwede namang bumili na lang ng beats. Madami kayo pag ambagan nyo ng... Sino pa naman yung 10 euro, Sa bagay, pwede din. lahati lang ng presyo ng dun eh, ng whiskey dun sa inyo yung Mas mahal pa dun. Mas mura nga dito eh. Yung grants, 12 euro. Ilang litro yun? 70 cl. Doon sa amin, umabot na ng talos 20 na ata. Tapos ang aqua nyo dun, Evian Hindi, latte. crystalline naman. Crystalline, chips, pulo na. Pag nasa kami. Nakala ko mas mahal yung tubig yung Evian. Lebis mura nga dito, Billy eh. Pag 2 set, doon yung Yossi, 13 na, 14 na. Dito, 650 yung Malboro. Doon sa amin. Pwede tayo mag-business, bilhin mo sa Vinted, papadala ko. Nadala mo free shipping. Bando yun. Baka mahuli pa tayo, mahirap yun. Gamitin natin yung dokumento ni M-Class. Para tayo, safe tayo. Parang Pops yun sa lifestyle sa Paris, yung ginagawa nyo. Kumpara sa lifestyle dito sa Milano. Parang parehas din naman. Parehas din. Bukod sa presyo ng bilihin, ha? Oo. Hindi, trabaho. Bahay. Pag pero pag iba, pag summer, parang dito rin, di ba? Pag yung summer, parko. Pag yung weekend, bebenta alak. Meron pa din doon. Meron pa din. Pag summer, meron pa din doon. Alam ko meron yan sa yung may mga tent na doon sa may rotonda lang. Bulon. Sa Bulon, pero Tanda ko pa eh. doon, pero lumipad sila doon, bandang sa may lake. Kasi minsan doon yung parang mayroong peryaan pag October, bago October ba yun? Basta summer to October yun eh. Perya, so sarado yun. Nalipad sila doon sa tabi ng lake. Punta ka lang doon, pagkain, putos, alam. Dala ka na lang upuan. O kaya hindi, meron naman doon, nagdano siya na upuan sa lamesa. Punta ka lang, bili ka lang doon. Ayun, parang ganun din. Sa Bandinere. Sa Bandinere, diba? Parang ganun din. Parte sana. Parang, kalam ko, lumipat na ata. Oo, wala na din sa Bandinere. Pops, yung mga nakakasama mo doon is doon muna kayo nagkakita-kita. Wala kayong tipong ka-childhood mo talaga nag-aaral para. Kasi nung unang dating ko dito, nung kinuha ko ng mga magulang ko, nung mag-school ako doon sa Paris, mga tropa ko, mga ibang lahi. Ibang lahi talaga, nag-aaral ako. Hanggang sa yung, nakilala ko yun, yung si Brian, Brian. Kasi tropa, yung tatay niya at tatay ko magkatropa. Nung dumating siya ng Paris, ayun, doon kami naging magkaibigan. Naging best friend ko siya noon. Tapos, ayun, doon lumaki yung unang grupo namin, yung Tagaws. Tinayo namin yun, yung grupo namin. So, yun, doon kami parang dumami rin kami. Sa mga, tunay lang. Basta, madami kami noon. Mga, dumigit siguro din doon. So, ngayon, mga busy na rin sila, yung mga anak na rin. Ngayon, trabaho. Misa-misa na lang magkita-kita. Tapos yan, sila Utol Lionel. Si Utol Lionel, nakilala ko na si Utol Lionel sa basketball. Mga panahon nagbabasketball pa ako. Basketball ko nun. Doon ko siya nakilala. Hanggang sa yun, nag-uusap kami. Sineshare na yung mga kanta ko dati. Hanggang sa unang kita namin talaga, nag-uusap kami ni Utol Lionel nun sa Fedula Music.
doon kami nag-uusap talaga. Yun, doon kami naging close na ni Otto Lionel. Tsaka since talaga nung nagkakilala kami, suporta na sa akin. Yan, si Otto Lionel. Lagi nasa likod ko. Ang napakalaki respeto ko na kay Otto Lionel. Shoutout sa'yo, Uto, Lionel. G. Respect lagi. Alam mo, kahit di tayo nagkakamustahan, video call, etc. Alam mo yan, purong-purong pagmamahal yan. Tsaka suporta siya sa lahat Mismo. ng mga artist sa amin doon. Nandanda ako, punta kami ng Trocadero, dinala niya ako ng upuan. Oo. Hindi naman, hindi, atang dinala niyang upuan, hindi yung yung pang-camping. Yung talaga upuan. Upuan na, kahoy at bakal. Bigat nun. Tayo magkakasama nun eh. Sa gitna. Sa gitna, di ba? Tayo nga. Huwag muna natin sabihin yung iba. Yung iba na, madami din akong ginawang kalokohan doon eh. Pero, All goods. wala, all goods. Kasi parang ko na yun eh, second home ko. Kasi madalas ako dati doon. Gawa ni Lola. At then, madami din ako mga kamag-anak doon talaga. Talamak din ang droga doon eh. Hindi ko, Dati nag-chokay lang ako eh. Chokay lang alam ko nun eh. Tayo kasi. Hindi ako ganun. Hindi ko naging lead na parang na-content ko na lang ako. Wala, nasabi lang din sa akin. Baka kasi may dudugtong kaya. Sinabi ko lang. Hindi ko na tinanong eh. Baka makakala ko makaisahan ko siya eh. Pero madami din. Dati, tinitismis. Gumaganon ko. Talaga, chokay lang. Damo chokay lang. Hindi ako talaga, parang umano sa ganung bagay. Hindi ko natripan. Hindi na kontento na ako sa tama ng chokay sa marijuana. Hindi na ako. Maghanap pa ng ibang tama. Mismo. Paps, sinong gusto mong makakulab naman? Wala. Kuya S. Hindi talaga tinatarget ko si Kuya S. Ilang years ko na tinatarget si Kuya S. Pero, Medyo si Estra ngayon. oo, parang Focus sa ibang bagay si Estra. pero kung pagbibigyan, No? why not? Ako magpuproduce para yung talaga dream na sa dream ko na nakakulabs talaga. So, kaya kasi nakakulabs ko na. Yun, isa, sabihin sa akin para talagang mga ina. Si Jerry, hindi mo si Si Jerry. Jerry's pwede din. Hindi pero hindi naman kami nagkakausap ni Jerry's eh. Jerry, si Jerry. Madali. Wala lang inaano ko na ni Jerry. Marami tropa tawag na sa kanya. Flow G ng bilan. Mm. Si Asian Guapo. Flow G ng bilan. Nasabi ko din, magaling naman si Jerry's. Gusto nyo makulam? Sabihin, kausapin nyo lang. PM nyo lang. Gusto ko din makakulab si Jerry. Mga 4 years na yata yun. Wala pa kaming beat. Sorry, Jerry. Siya nag-edit ito marinig niya to. 4 years na wala pa kaming beat. Puro siya Mahirap yun. 4 years. Pabs, tawag dito, about sa music naman, kumpara dun sa nakagisnan nating music na boom bap na madami na rin nagbago. Ano yung naiiwan pa rin sa'yo na ginagawa mo pa rin na old school hanggang ngayon? Yung pa rin sa akin, tupak talaga. Hindi, I mean, yung nakagisnan mo na, ako may ako na kami ni Embas, record lang, stop. Wala kaming ibang mga chichibreche. Oo. Ako kung parang sa pagdating sa Recording sa edit. Ganun pa din. Main vocal, double voice, adlibs. Tapos na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. Lagay mo lang ating reverb, linis. Pero syempre ngayon, iba na kasi yung way ng pag-i-edit. Talagang, di ba dati, kiklik mo lang yung ganun. Tapos na eh. Ngayon, nag-edit. Titingnan mo pa, hanapin mo pa kung saan yung maingay. Hindi naman ako expert. Pero syempre, sa YouTube, tutorial, nanonood ako. So, ang naging pa rin, parang habit pa rin na tulad ng ginagawa natin dati. Yun lang, main vocals, double, adlibs, tapos na. Yun lang, hindi na. Dati, diba, hindi pa nga uso yung vocal cut, diba? Oo. Pag nag-record ka ng 16 Diretso. bars noon. Pag nagkamali ka sa pagdating ng 8 lines, umpisahan mo uli. Ngayon, mali ka sa 8 lines mo, keep mo lang yung pinaka-8. Kapwa rapper. Tapos, record mo lang yung 6, yung natitirang 8 lines eh. Kasi parang Oo, simbong na lang. Yun nangyayari ngayon. May Pero mga yun, first verse, second verse, sunod. Pero ako, natutunan ko yun sa isang siya. Parang audio engineer siya sa Canada ba siya yun? Si Reggie ng Southeast Cartel. Doon ko natutunan kasi, siya, parang audio engineer siya talaga eh. So may pinopo siya na. Doon ko natutunan yung
vocal cuts. Kasi parang sinasabi niya na pag nagdire-diretso ka kasi ng isang take, nawawala yung intensity ng boses mo. Parang, di ba, una, magbibigkas ka, maangas. Tapos bandang huli, bababa yung angas ng boses mo. So, doon ko siya nakita na, uy, ganun pala. Kailangan mong mag-vocal cuts type. Kasi parang gumanda yung pagka-record mo ng vocals mo na. Kasi hingalin ka din naman kasi pag paulin eh. Oo. Lalo pag tipid na tipid ka sa hininga. Lalo 16 bars yun. Dire-diretso mo 16 bars. 16 lines. No? Kahit nga yung mga sikat, kahit yung mga professional talaga nagagano'n na ngayon. Kasi nga, tinanggap din naman nila yung pagbabago ng technology. Kasi may technology na bakit hindi natin gamitin sa mabuting paraan. Sa bagay. Tsaka marami na rin tutorial ngayon sa mga YouTube kung paano mag Mismo. Madami na matututunan ngayon eh. Maganda rin yung nakikinig ka, diba? Napanood mo sila, parang makakuha ang mga aral na, uy, ganun pala. Kasi kailangan din naman natin, kahit old school tayo, kailangan din natin tawag doon, yung Mag-improve o Mag-improve, mag-adjust. parang Pokemon, kailangan natin mag-evolve eh. Update. Update, oo, diba? Upgrade. Mag-upgrade, diba? Kasi kailangan din natin as a musician. Sa mga talo ko, nagagawa ko ng beats. Para sa akin, nahihirap. Kasi hilig ko na nga eh, pero ang hirap din naman minsan. Ikaw na magpuproduce ng beats ko. Anong gagawa? Mimix mo pa yung beats. Mag-record ka, ako pa mag-mix ng vocals. So, isang kanta, minsan nabuti na isang buwan yun. Isang buwan, siyempre. Pag puyat ka na, hirap na. Naranasan mo na ba yung tipong short ka sa oras pero ang ganda ng recording mo tapos kailangan mo tapusin yung kanta? Parang gano'n. O, naranasan ko din yun. Pero ngayon naman, pag day off lang. Kasi, Pag-dev ka na. Kasi may mga time ako na magre-record ako bago magtrabaho. And then, malalaman ko, maganda yung timpla ng boses ko. Tatawag ako ngayon sa trabaho, malilito akong 30 minutes. Kasi i-diretso ko na, parang gano'n. hindi ano yun, naman sa paggagawa ng sa akin, paggagawa ng beats. Misa kasi, uwi ako bahay, mga 10 or 11. Kain lang ako. Computer ako, bubuksan ko yung FL ko. Minsan, gagawa lang, pindot lang sa piano ko. Tapos nakagawa ako nun. Sa mga alas 12, alauna, natutulog. Nakapaglitan na ako ng minsan yung misis. Hindi ko pa matutulog. Pero doon ako nakakagawa, dinidiretso ko na yun. Pero wala pang mix yun. Pag didikit na lang, gagawin ko lang yung mga instruments. Tapos pag didikit-dikitin ko na siya. Tapos pagkatapos yun, nakagawa na ako ng first verse, second verse. Nahayaan ko na yun. Tapos, pag mix na lang, ginagawa ko nun. Pag susulat naman, hindi rin ako nagmamadali. Pag naman, nakasulat ako ng 4 lines, parang ayoko na kasi yung pipilitin. Pilitin ko magsulat, matapos ko to para makagawa ng kanta. Hindi ko na Pag na-block na ako sa 4 lines, tigil na ako. Bukas na uli or 2 days after. yung mga time talaga makakatapos ka ng 16 bars. Pag Mga time din man, ma-stuck ka na lang sa 4. Meron na ako ilalabas na kanta. Siguro, bago kami mag-anib ng 75 Gs. Yung beats, source ko lang ginawa. Walang mix. Yung lyrics, ginawa ko kinabukasan. Isang maghapon lang. Tapos na yun, re-record ko na lang. Pero ngayon, hindi ko pa rin ma-record. Trabaho nga. Hindi. Bawal lang mag-record pag gabi eh. Sa amin, makapalayas kami ng kapitbahay. Kaya, Doon ko na mag-record sa kapitbahay mo. Para pwede din, nakatukin ko na lang. para hindi nakaka-istorbo, di ba? Pero gusto sabihin namin eh, hindi naman sila pareklamo. May mga oras lang. Siyempre, respeto rin ba pagdating na ng 7 p.m. ganun, or 8 p.m. ayaw mo. 7 p.m. Ano yung bundok? Tutulog na sa'yo 7 p.m. yun? Siyempre, hindi yun talaga ako pag 7 p.m. di na ako nagre-record. Nahihiya na rin ako sa kapit. Ako hanggang 10, pwede mag-record. Nagsisigaw-sigaw kami doon. Kami na yan, nagsisigaw-sigaw kami doon. Bakit tayo Pops, mag-yosi break? Tanong ko lang sa'yo, para sa'yo, ano yung, sa lahat ng performance mo, ano yung pinakamalakas na performance na nagawa mo? At saan? Dito. Dahil Nakamalakas talaga Sa'yo? para sa akin. Yung sa... Halos naman malakas. Pero yung talagang tumatak sa akin nung pinanood ko sa video, Pwedeng tumatak talaga. yung event namin nung sa Paris, yung kanta ko na Welcome to My Hood, na umakat lahat ng tropa dun sa stage. Para pababain ka? Oo, para daw silang kumanta. Hindi. Pero yun talaga kasi, Parang gusto na. ramdam yung
supporter. Oo, ramdam ko yung, kasi pinapanood ko yung video, sabi ko, kaya sinabi ko sa asawa, ito ang pinakamaganda kong performance para sa akin. Yung ano sila, why not you now? Why not you now? Di na ako nag-aros, minsan di na ako nagbubuhok nun. Pero sila sumasabay sila. Yun para sa akin talaga ang the best ko na naramdaman ko na solid performance ko rin. At shoutout doon sa 75. 5Gs. So yun, magbabreak kami. In a minute, yung si break lang muna kami. At we'll be back sa Kanto 10.